Umalis ka. Darating ang mga magulang ko para tumira kasama natin. Wala nang pwesto para sa'yo. Sigaw sa akin ng manugang ko sa gitna ng libing ng asawa ko. Inihagis niya ang maleta ko sa malamig na sahig nang hindi man lang binigyan ako ng pagkakataon na makapagpaalam sa asawa ko. Sa huling pagkakataon, humarap ako sa anak ko na umaasang magsalita siya ng kahit ano bilang protesta. Pero ang anak ko ay tumango lang. Sumang-ayon siya na palayasin ng asawa niya ang sarili niyang ina sa bahay, habang nakahiga pa roon ang ama niya at hindi pa nakasarado ang takip ng ataol. Akala nila mahina ako. Wala akong pupuntahan. Akala nila nanalo na sila. Pero hindi nila alam na ang bahay na gustong kunin nila ang siyang magpipiga sa kanilang kayabangan sa loob lang ng ilang oras. Nang lumabas ang tawa ng asawa ko mula sa ataol, natakot silang lahat. Namutla ang mga mukha nila na parang patay. Huwag alisin ang tingin, dahil malapit ng mahayag ang katotohanan. Hindi ko akalain na ang tunog ng maleta na tumama sa sahig na bato ay maaring mas masakit pa kaysa sa kamatayan mismo. Ako si Lizeth Morales, isang 65 anyos na babae. Tahimik na nakatayo sa harap ng ataol ng asawa ko, ang aking Miguel. Ang kasama ko sa loob ng 40 taon ay nakahiga roon na may mukhang napakapayapa na masakit tingnan. Para bang kinuha ng Diyos ang lahat ng sakit at iniwan akong mag-isa sa walang laman na ito. Malamig hanggang buto ang hangin sa bahay. Ito ang lamig ng kalungkutan na unang beses nagpakita. Hilaw, walang nagpoprotekta sa akin. 2 araw pa lang mula nang huminga siya ng huling beses. Sa paligid ko, mga taong nakaitim na bumubulong ng dasal. Pero hindi naririnig ng tenga ko ang anumang iba kundi ang desperadong tibok ng sarili kong puso. Diyos ko, bigyan mo ako ng lakas. Ito ang paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko. Gusto ko lang magpaalam sa asawa ko ng may dignidad. Gusto ko lang umalis siya ng mapayapa. Pero hindi inimbita ang kapayapaan sa libing na ito. Ang tunog na nakakakilabot na may hinihila sa sahig ang sumira sa banal na kapaligiran. Lahat humarap. Ako rin. Humarap ako at bumagsak ang puso ko. Ito ang manugang ko, si Ana. Hindi tulad ng nagluluksa. Nakamakiyop siya na parang pupunta sa piyesta, na may pulang-pulang labi na parang sariwang dugo. Ang masikip niyang damit at mataas na takong ay tumatama sa sahig ng may mapagmataas na ritmo. May babaeng katabi ko na bumulong. Diyos ko, pupunta ba siya sa libing o sa fashion show? Pero ang pinakamasama sa lahat, hawak niya ang maleta ko. Lumakad ng tuwid si Ana papunta sa akin. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa, puno ng paghamak. Anong ginagawa mo diyan na nakatayo? Tumawa siya ng may sarkasmo. Oras na para umalis ka. Sigaw niya para marinig ng lahat. Umalis ka rito. Ang pariralang iyon ay parang utos na malinaw, desidido, walang kahihiyan. Natulala ako bago pa ako makariyak. Inihagis sa akin ni Ana ang maleta ng malakas. Bomb! Ang tuyot na tunog ng pagdama ay nagpatigil sa pari sa pagbasa ng dasal. Tumahimik ang koro. Lahat ng tingin ay nakatuon sa akin. Tiningnan ko pababa ang lumang maleta. May higbi na lumabas sa dibdib ko. Tiningnan ko si Ana. Nagkrus siya ng braso. Kinis ang mata at sinabi ng walang pakialam. Nasa loob niyan lahat ng meron ka. Mga murang damit mo, gamot mo. Nilagay ko lahat. Bumulong ako nang nanginginig ang boses. Ana, bakit mo ginagawa ito? Libing ito ng biyenan mo. Nagngit-ngit si Ana. Tumahimik ka. Simula ngayon, wala ka ng pwesto sa bahay na ito. Darating ang mga magulang ko para tumira kasama natin. Pagkatapos ay itinaas niya ang kamay at tinuro ng tuwid ang pintuan. Umalis ka rito. Sa direksyong iyon nakita ko ang mga magulang ni Ana. Si Ginoong Pedro at Ginang Lupe ay nakaupo ng komportable sa unang hanay na upuan ng karangalan. Naalala ko noong kinakain ng kanser ang baga ni Miguel. Hindi sila kailanman dumalaw. Kahit isang beses. Ngayon nandito sila na parang nagdiriwang. Kumaway si Lupe sa akin. Lizeth, umalis ka na. Bahay nila yan. Matagal ka nang nakikitira. Itinaas ni Pedro ang baba. May taong walang kwenta tulad mo dapat nasa home for the aged para alagaan ka. Natulala ako. Nahirapan akong huminga. May buhol sa lalamunan ko. Nasusunog ang mukha ko sa kahihiyan. Nararamdaman ko ang mga tingin ng mga kapitbahay. Malalayong kamag-anak, kaibigan ni Miguel. Nararamdaman ko ang awa nila na nakatuhog sa likod ko na parang karayom. Pinapalayas ako. Parang basurang supot sa gitna ng libing ng lalaking nagtayo ng bahay na ito gamit ang sarili niyang kamay. Ang mga luha na lumabas sa mata ko ngayon ay hindi dahil sa sakit. Dahil sa kahihiyang napakalalim na gusto ko na lang mawala. Gusto kong bumuka ang marmol na sahig
at lunukin ako kasama ang lumang maleta ko. Humarap ako na hinahanap ang tingin ni Carlos. Anak ko, ang batang pinalaki ko ng buong pagmamahal, buong pawis, lahat ng sakripisyo sa buhay ko. Nandoon siya, nakatayo sa tabi ng asawa niya. Suot niya ang itim na suit na ako mismo ang nagplant sa kagabi. Tiningnan ko siya ng tuwid sa mata. Masikip ang dibdib, tahimik na nagmamakaawa. Carlos, gawin mo something, anak. Tulungan mo akong tumayo. Sabihin mo sa kanila na tumigil. Bahay ito ng nanay mo. May buntong hininga na lumabas sa labi niya. Binasa niya ang labi at pagkatapos ay ibinaba ang ulo. Walang sinabing salita para ipagtanggol ako. Tumawa ng malakas si Ana. Kita mo, kahit anak mo hindi ka na gusto. May babaeng nasa likod ko na bumulong. Paano nila magagawa ito sa gitna ng libing? Pero walang lumapit. Ako lang nakatayo na may maleta na naglalaman ng buong buhay ko. Gusto nilang itaboy ako sa kalsada sa harapan ng ataol ng asawa ko. Pero marahil hindi nila alam na ang ari-arian na gustong agawin nila ang siyang magpipiga sa kanilang kayabangan sa loob ng ilang oras. Sa wakas gumalaw si Carlos, pero hindi para yabot ang kamay, hindi para yakapin ako, hindi para sabihin sa asawa niya na igalang ang inang nagbigay sa kanya ng buhay. Nakita ko siyang tumango, banayad na tango, tuyo at duwag, simpleng galaw, na naghiwa sa kaluluwa ko ng dalawa. Mas mabilis kaysa anumang palakol. Nanay, sabi niya ng may boses na sinusubukang maging matatag. Pero sa ilalim ay nanginginig sa kahinaan. Tama si Ana. Napahinto ang hininga ko. Anak ko mismo. Dugo ko. Ang batang binenda ko ang mga sugat sa tuhod. Ang batang pinagluto ko ng almusal tuwing umaga bago pumasok sa paaralan. Pinagtataksilan ako sa harap ng ataol ng ama niya. Matanda ka na, sabi niya na iniiwasan ang tingin ko. Inayos niya ang buhol ng nekti niya. Nekti na sutla mula Italy na alam kong mas mahal pa kaysa 3 buwang pensyon ko. Malaki masyado ang bahay na ito para sa iyo mag-isa. Kailangan ng maintenance. Kailangan ng mga kabataan. Ako lang ang anak. Sigurado akong gusto ni Papa na ako ang mag-asikaso ng mana. Mana. Ganun niya tawag ngayon sa tahanan namin. Hindi niya tinawag na bahay. Hindi tahanan. Mana. Para bang numero lang sa bank account at hindi ang lugar kung saan natuto siyang lumakad. Maganda ang home for the aged na nahanap namin, dagdag niya. Sinusubukang maging generous. May hardin at nurses. Mas maganda roon kaysa dito. Nakakaabala habang ginagawa namin ang renovasyon ng bahay. Nakabitin ang salita sa mainit na hangin ng simbahan. Gusto kong sumigaw sa kanya. Gusto kong ipaalala lahat ng beses na ibinenta ko ang alahas ko. Ang minana ko sa lola ko para bayaran ang utang niya sa sugal at mga kotse na sinira niya. Gusto kong ipaalala kung paano ko itinago ang mga pagkakamali niya sa ama niya para hindi siya parusahan. Pinalaki ko ang halimaw, at ngayon kinakain ako ng halimaw na iyon. Pero bago pa ako makasagot, may mabigat na anino na nakapatong sa akin. Mga magulang ni Ana iyon. Si Ginoong Pedro at Ginang Lupe ay lumapit na. Lumakad sila ng may kayabangan na nakakainsulto kahit sa Diyos. Si Ginoong Pedro ay ngumunguya ng chewing gum ng malakas. Tinitingnan ang mga haligi ng simbahan na para bang tinatantya ang halaga. Si Ginang Lupe, na may damit na bulaklak na masyadong makulay para sa libing, ay lumakad ng tuwid sa unang hanay. Iyon ang pwesto ko. Pwestong nakalaan sa balo. Pero hindi tumigil si Ginang Lu. Nang malapit sa upuan, nakita niya ang itim kong bag, ang maliit na pitaka kung saan itinago ko ang rosaryo ko at panyo para punasan ang luha ko. Iniwan ko roon para i-reserve ang pwesto ko habang nagpapaalam ako kay Miguel ng may galaw na puno ng paghamak. Inabot ni Ginang Lupe ang matabang kamay niya at itinulak ang bag ko. Nakita ko itong bumagsak sa sahig. Gumulong hanggang sa ilalim ng maruruming paa ni Ginoong Pedro. Excuse me, sabi ni Ginang Lu. Kahit hindi humingi ng permiso, bumagsak siya sa upuan. Inuukupa ang buong espasyo at inayos ang damit niya ng may kasiyahan. Para sa pamilya itong pwesto, sabi niya na tinitingnan ako mula sa itaas. Paano pa tayo magiging bagong may-ari ng bahay? Karapat-dapat tayo sa pwesto ng karangalan. Umalis ka na ba? Hindi. Mas mabuti pang hanapin mo ang mga gamit mo bago ka iwan ng sasakyan ng home for the aged. Tiningnan ko si Carlos na umaasang kahit ito ay maabala siya. Nasabihin niya sa biyenan niya na huwag ganunin ang ina niya sa libing ng ama niya. Pero si Carlos ay umurong lang ng balikat at umupo sa tabi ni Ginang Lu. Si Ginoong Pedro ay yumuko kay anak niya at nang walang pagbaba ng boses, tinuro ang altar. Oy, anak, maganda ang kahoy ng ataol na yan. Sabi ng walang hiyang matanda. Tingnan natin kung ganito rin ang mga muebles sa bahay.
Kasi kung masyadong luma, itapon na lahat. Gusto ko malaking bar sa sala. Walang santo o patay. Kailangan i-modernize. Papasagot ni Ana nang may ngiti na hindi niya maitago. Ibubuwag natin ang dingding ng kusina. Amoy lumang mantika at gamot. Gagawin nating lahat marmol at ang kwarto ng matanda ay magiging opisina mo. Pinagpartihan nila ang buhay ko na para bang patay na ako. Ginigiba nila ang bawat ladrilyo ng kasaysayan ko habang mainit pa ang katawan ni Miguel. Nahilo ako. Lumitaw sa isip ko ang imahe ng gintong kwintas. Kwintas na may medalyang Birhen ng Guadalupe. Ibinenta ko yon 10 taon na ang nakaraan ng gusto ni Carlos mag-Europe trip kasama ang kaibigan niya at wala siyang pera. Nangako siyang ibabalik. Hindi niya ginawa. Ibinenta ko ang nakaraan ko para bilhan siya ng kinabukasan. At ngayon ibinebenta niya ang kasalukuyan ko para bilhin ang pag-apruba ng mga bulgar na ito. Mapait ang pagtataksil na parang apdo sa lalamunan. Mas nag-iisa ako kaysa kailanman. Wala akong bahay. Wala akong anak. Wala akong asawa. Dahan-dahan akong humarap sa ataol. Kumikinang ang kahoy sa ilalim ng ilaw ng simbahan. Humakbang ako ng isa pa. Binabaliwala ang tawa ng mga biyenan ko na nagpaplano kung anong kurtina ilalagay sa kwarto ko. Inilagay ko ang kamay ko sa malamig na takip ng ataol. Nanginginig ang daliri ko. Oh, Miguel. Bulong ko nang napakahina na siya lang ang nakarinig. Bakit ka umalis ng maaga? Bakit mo ako iniwan na mag-isa sa mga gutom na lobo na ito? Nararamdaman kong sasabog ang dibdib ko. Ang desperasyon ay nagiging madilim na kuko na humihigpit sa puso ko. Akala ko tapos na. Akala ko nakalimutan ako ng Diyos at ang kapalaran ko ay mamatay mag-isa sa kama ng estranghero sa murang home for the aged. Patuloy silang nagsasalita. May sinasabi si Ana tungkol sa pagbuwag sa rosal ko para maglagay ng jacuzzi. Isinara ko ang mata. Umaasa na dalhin ako ng dilim. Wala na akong lakas para lumaban. Wala na akong ipinaglalaban. Pero may nangyari. May tunog na sumira sa mabigat na kapaligiran ng kasakiman. Hindi kulog. Hindi sigaw. Mas nakakatakot pa. Hindi tumigil si Ana sa pagsasalita. Patuloy siyang nagsasalita na para bang ang tunog ng sarili niyang boses lang ang mahalaga sa banal na lugar na iyon. May mga papel na ako na handa. Sabi niya nang may nakakabinging boses na bumabaon sa tenga ko. Home for the aged sa labas ng bayan. Hindi luxury. Siyempre, bakit pagagasto ng ganoon sa taong hindi na makilala ang araw at gabi? May shed rooms at basic ang pagkain. Monggo at tortilla. Gusto niya yon. Makakatipid tayo ng malaki para sa renovation ng terrace. Pinisil ko ang dibdib ko. Monggo at tortilla. Hindi dahil sa pagkain. Dahil sa paghamak. Pinag-usapan niya ang pagkulong sa akin sa lugar, kung saan naghihintay ng kamatayan ang mga tao. Murang at malungkot na lugar. Habang nagpaplano siyang gastahin ang pera ng asawa ko sa hindi kailangang luho. Si Carlos ay tumatango lang, tinitingnan ang relo niya. Marahil excited na umalis para ipagdiwang ang bagong mana. Noon eksakto. Binuka ni Ana ang bibig para sabihin pa kung gaano ako nakakaabala sa mga lumang muebles ko. Pero hindi lumabas ang mga salita sa lalamunan niya. May huminto sa kanila. May tunog na lumabas mula sa malalaking speaker na nakasabit sa mga haligi ng bato ng simbahan. Hindi malakas o nakakabingi. Mas banayad at dahil doon, mas nakakatakot. Tawa iyon. Tuyo, maikli at puno ng ironya. Umiikot ang tunog ng malinaw. Tumatalbog sa dome at bumagsak sa amin na parang malamig na ulan. Ang katahimikang sumunod ay ganap. Si Ana ay nakabuka ang bibig. Natigil sa gitna ng mapagmataas niyang galaw. Ang mga magulang niya, na ilang segundo pa lang ay tumatawa sa unang hanay, bigla humarap na hinahanap ang pinanggalingan ng tunog ng may malalaking mata. Kilala ko ang tawang iyon. Makikilala ko kahit saan. Sa buhay na ito o sa kabila. Tawa iyon ni Miguel. Iyon ang partikular niyang tawa kapag may nagtatangkang magbenta sa kanya ng peke o kapag nadiskubre niya ang kasinungalingan. Hindi tawa ng tuwa. Tawa ng paghatol. Namutla si Carlos na parang papel. Nagsimulang manginig ang kamay niya ng sobra na kailangan niyang hawakan ang tuhod para hindi maingay. Tiningnan niya ang ataol ng ama niya nang may takot na primitive. Para bang inaasahan niyang bubuksan ang takip ng kahoy sa eksaktong sandaling iyon. Narinig niyo ba yon? Bulong ng isang tao sa likod. Ang namatay. Milagro ba o sumpa? Nagsimulang kumalat ang takot na parang pulbura. Nagdasal ang mga tao. May mga matatanda na nagsimulang mag-Ave Maria ng mahina, natatakot. Umatras si Ana ng isang hakbang. Natapilok sa sarili niyang takong. Lumayo sa ataol na para bang nakakapaso ito. Trick yan.
Sigaw niya nang nanginginig ang boses. Sinusubukang bawiin ang composure. Kahit kitang-kita ang takot sa mata niya. May naglalaro ng masamang biro. Hindi trick yan, Ana. Ang boses ay galing sa pulpito. Matatag at malalim. Lahat kami humarap. Nandoon si Roberto, ang lik. Roberto, ang matalik na kaibigan ni Miguel mula pagkabata at abogado ng pamilya ng mahigit 40 taon. Si Roberto ay walang sutana. Pero sa sandaling iyon parang Supreme Judge siya. Seryoso ang mukha. Walang bakas ng kabaitan na karaniwan niyang ipinapakita sa mga piyesta. Sa kanang kamay niya ay maliit na remote na itim at sa kaliwa ang mikropono. Dahan-dahan siyang lumakad, bumaba sa hagdan ng altar, lumapit sa amin. Mabigat at deliberate ang hakbang niya. Huminto siya ng tuwid sa harap ni na Carlos at Ana. Tinitingnan sila ng may halo ng awa at kalubhaan. Laging maingat si Miguel, sabi ni Roberto, at ang boses niya na amplified ay napuno ang simbahan. Akala nyo bulag siya sa huling buwan niya. Akala nyo kinain ng kanser ang utak niya bukod sa baga. Akala nyo dahil nakahiga lang hindi niya alam ang nangyayari sa sarili niyang bahay. Malakas na lumunok si Carlos. Roberto, ano to? Nauutal ang anak ko. Patay na si Papa. Hayaan mo siyang magpahinga. Magpapahinga ang papa mo kapag nasabi na ang katotohanan. Matigas na sagot ni Roberto. Ang tawang narinig nyo ay hindi multo. Recording yan. Pero ang kakot na nakikita ko sa mukha nyo, totoong-totoo yan. Itinaas ni Roberto ang remote at tinuro ang malaking puting screen na inilagay sa likod ng altar. Orihinal na para ipakita ang family photos at magagandang alaala sa serbisyo. Gusto ni Miguel makipag-usap sa inyo sa huling beses. Dagdag ng abogado, tinutusok ang mata ni Ana. Gusto niyang makilahok sa sarili niyang libing at lalo na. Gusto niyang sabihin sa inyo kung bakit siya tumatawa. Tumatawa? Tanong ni Ana nang mahinang-mahina ang boses. Sagot ni Roberto nang may lamig na nagbigay sa akin ng goosebumps. Akala nyo nanalo na kayo. Akala nyo hawak nyo na ang susi ng kaharian. Pero tumatawa si Miguel sa katangahan nyo. Tumatawa siya dahil may alam siya na hindi nyo alam. Tumatawa siya dahil alam niyang ang kasakiman nyo ang magpapahulog sa inyo sa sarili nyong bitag. Mabilis ang tibok ng puso ko. Wala akong naiintindihan. Ano ang alam ni Miguel? Ano ang plano ng asawa ko sa huling gabi niya ng insomnia at sakit? Tiningnan ko ang ataol at sa unang beses sa maraming araw nararamdaman ko ang maliit na init sa dibdib. Hindi ako nag-iisa, Miguel. Sa anumang paraan nandito ka pa, pinoprotektahan ako. Huminto si Roberto at tiningnan ang mga tao. Mga kaibigan, pamilya, sabi ni Roberto. Binago ang tono sa mas solemn. Ang susunod na makikita nyo ay hindi madali, pero ang katotohanan, kahit masakit, laging lumalabas. Nagsimulang magdilim ang ilaw ng simbahan. Iniwan ang lugar sa halos ganap na dilim. Tanging ilaw ng kandila ang nag-ilaw sa natatakot na mukha ng anak ko at manugang ko. Bago mag-on ang screen, may itatanong ako sa inyong lahat na nakikinig. Mga kaibigan, naniniwala ba kayo na ang mga umalis ay patuloy na nag-aalaga sa atin mula sa kabila? Naniniwala ba kayo na may divine justice na nakakakita ng lahat at naglalagay sa bawat isa sa tamang lugar? Kung naniniwala kayo sa batas ng cause and effect, kung naniniwala kayo na may mata ang langit at walang umalis sa mundong ito na may utang, pakilik po ang story na ito ngayon at isulat ang salitang karma sa comments. Kailangan kong malaman na may mabubuting tao na sumusuporta sa akin. Dahil ang susunod ay simula ng hustisya para sa inang itong labis na nagdusa. Umalingaw-ngaw ang projector ng mag-on. May puting ilaw na tumawid sa dilim at tumama sa malaking screen. Kumurap-kura ang imahe ng ilang beses at pagkatapos ay naging stop. At nandoon siya. Malinaw ang imahe sa screen. Malupit na malinaw. Si Miguel na nakaupo sa paborito niyang leather armchair. Yung nasa study at walang ibang pwedeng umupo. Suot niya ang asul na robe na regalo ko sa huling birthday niya. Payat siya. Nakadikit ang bala sa buto dahil sa sakit at may madilim na bags mula sa mga gabing walang tulog. Pero ang mata niya, Diyos ko, buhay ang mata niya. Kumikinang ng may intensity na ilang buwan ko nang hindi nakita. Walang sakit sa tingin niya. May apoy. May malamig, kalkuladong determinasyon. Parehong tingin kapag nagninegosyoate siya ng importanteng kontrata noong mga magagandang panahon niya. Kamusta? Pamilya, sabi ni Miguel mula sa screen. Umiikot ang boses niya sa simbahan. Napupuno ang bawas sulok. Nagpapanginig sa mga kandila. Kung nakikita niyo ito ay umalis na ako. Tapos na akong maging pabigat. Di ba, Carlos? Di ba, Ana? Sigurado akong nakaupo kayo roon na may designer black suits
na umiyak ng buwayang luha. O baka natuyo na ang luha at tinatantya nyo na ang dingding para malaman kung saan ilalagay ang modernyong painting. Pinataka ko ang mga kamay ko sa bibig para pigilan ang higbi. Makita siyang magsalita ng ganoon. Puno ng galit na pinipigilan. Pinupunit ang kaluluwa ko, pero hindi ko maalis ang tingin. Carlos at Ana, sabi ng asawa ko. Yumuko papunta sa kamera. Akala nyo, laging lasing ako sa gamot. Akala nyo inilalagay ako ng morphine sa ulap. Pero nakalimutan nyo ang maliit na detalye. Accountant ako noon bago naging businessman. At ang numbers. Hindi nagsisinungaling ang numbers. Magsinungaling ang tao. Magsinungaling ang anak. Pero ang sifras laging nagsasabi ng katotohanan. Lumiliit ang imahe ni Miguel at lumipat sa sulok ng screen. Sa gitna lumitaw ang scanned document. Bank statement iyon. Pula at itim ang letra. Malaki at malinaw. Tingnan natin ang final accounting, sabi ni Miguel nang may boses na bakal. Item 1. October 12. Carlos. Pumunta ka sa kama ko na umiiyak. Sabi mo kailangan mo ng urgent check. Sabi mo may nahanap kang experimental treatment sa clinic sa Houston na makakapagligtas sa buhay ko. O kahit maalis ang sakit. Sabi mo hindi covered ng insurance. Pinirmahan ko ang check nang nanginginig ang kamay. Iniisip na gusto ng anak ko akong iligtas. Lumapit ang screen sa document. Hinighlight ang dates at amounts sa maliwanag na yellow. Date October 12. Concept. Oncology Clinic. Houston. Amount. 0 pesos. Ganap na katahimikan sa simbahan. Walang humihinga. Actual concept ng gasto, basang ni Miguel. At sa screen lumitaw ang breakdown ng credit card ni Carlos. Louis Vuitton Store. Paris, 100,000 pesos. Travel Agency Euro Tour. Tickets para kina Ginoong Pedro at Ginang Luke. 60,000 pesos. Restaurant Le Julio Verne. Eiffel Tower, 30,000 pesos. Nararamdaman kong bumubuka ang sahig sa ilalim ng paa ko. Nahilo ako. Naalala ko ang October na iyon. Perpektong naalala ko, dahil iyon ang buwan na sumigaw si Miguel ng sakit ng 3 gabing sunod. Nagkukumot siya sa kama, pinagpapawisan ng malamig, nagmamakaawa na gawin ko something para tumigil. Sabi sa akin ni Carlos, hindi dumating sa oras ang pera. Tinanggihan ng klinik ang payment. Kailangan maghintay. Sabi niya walang gamot, pero may pera. Hindi lang para sa ama niya. Para magkaroon ng bagong bag si Mrs. at makapag-Europe ang mga biyenan niya. Dahan-dahan akong humarap kina Ginoong Pedro at Ginang Lupe. Si Ginang Lupe ay wala na ang mapagmataas ng ngiti sa mukha. Namutla siya, nakahawak sa bag niya. Tinitingnan ang sahig na para bang hinahanap ang butas para magtago. Si Pedro ay niluluwagan ng kwelyo. Pinagpapawisan ng todo. Nagsimulang lumaki ang bulungan ng galit sa mga upuan, mga kapitbahay, kaibigan, mga taong kilala si Miguel buong buhay. Nagsimulang magturo. Narinig ko ang salitang walang hiya. Binubulong ng may diskusto. Hindi niyo ako ninakawan ng pera, sabi ni Miguel mula sa screen, at unang beses nabasag ang boses niya. Hindi dahil sa lungkot, kundi galit. Ninakawan niyo ako ng ginhawa. Pinabayaan niyong magdusa ako na parang sugatang hayop. Para makapagyabang. Pictures sa Paris. Iyon, anak ko, hindi utang pinansyal. Utang ng dugo iyon. Natigil si Carlos. Hindi niya madeni ang ebidensya. Naroon ang numbers, malalaki. Nag-ilaw sa simbahan na parang neon sign ng sarili niyang kasamaan. Sinubukan ni Ana sabihin something. Sinubukan niyang umiling. Pero hindi madeni ang proof. Nararamdaman kong may nabasag sa loob ko. Iyong layer ng submission. Nang walang hanggang pasensya na suot ko ng maraming taon na parang pangalawang balat. Napunit mula itaas hanggang ibaba. Hindi lang nila ako ninakawan ng bahay. Hindi lang nila ako hinamak. Pinahirapan nila ang asawa ko. Pinabayaan siyang magdusa dahil sa purong vanity. Masakit ang dibdib ko, pero hindi na sakit ng biktima. Sakit ng pagising. Biglaang natuyo ang luha ko. Tiningnan ko ang anak ko, at hindi ko na nakita ang batang pinalaki ko. Nakita ko ang estranghero. Nakita ko ang magnanakaw na nagpalit ng kapayapaan ng ama niya sa Europe trip ng biyenan niya. Pero hindi doon nagtapos ang video. Maaring mabawi ang pera, sabi ni Miguel na bumalik sa composure. Maruming papel ang pera. Mapapatawad ko kayo kung ginastos nyo ang kayamanan ko. Mapapatawad ko kayo kung pinabayaan nyo akong walang gamot. Dahil sa huli ginawa akong mas malakas ng sakit. Pero may mga bagay na hindi hinahawakan. May sacred lines na hindi tinatawid. Nawala ang imahe ng bank statement. Puno ulit ni Miguel ang screen. Pero malapit na malapit ang mukha niya sa kamera. Puno ng walang hanggang lungkot ang mata niya.
Makamundong kasalanan ang nawalang pera, sabi niya. Pero ang ginawa niyo sa kaluluwa ko, sa pananampalataya natin at alaala ng mga ninuno natin. Ginagawa kayong mas masama kaysa magnanakaw. Ginagawa kayong demonyo. Tinuro ni Miguel sa labas ng kamera. Tingnan niyo ang ginawa niyo sa altar, sabi niya. At pagkatapos nagbago ulit ang imahe. Hindi na si Miguel sa study niya. Blurry recording iyon, nakuha mula sa mababang anggulo. Para bang nakatago ang kamera sa shelf. Agad kong nakilala ang lugar. Sala namin yon. Ang sagradong sulok ng bahay. Nagbago ang imahe sa screen. Ngayon nakikita ang halway ng bahay namin. Eksakto sa harap ng maliit na mesa kung saan itinago namin ang gamot ni Miguel. May date sa lower corner ng video na 2 linggo pa lang ang nakaan. Nandoon si Ana. Tinitingnan ang magkabilang sides ng halway. Sinisigurong walang nakakakita. Hawak niya ang mga bote ng painkiller. Yung mahal at malalakas na gamot na inireseta ng doktor para makatulog si Miguel nang walang sigaw. Nakita ko siyang binubuksan ang mga bote ng mabilis. Nakita ko siyang ibinubuhos ang tunay na kapsules sa plastic bag na itinago sa bulsa niya. At pagkatapos, nang may kalmang nagpalamig sa dugo ko, kinuha niya ang isa pang bote. Bote ng murang vitamins, yung binebenta sa supermarket ng ilang piso lang. Nagsimula siyang punan ulit ang mga bote ng gamot ng vitamins. May buhol sa lalamunan ko. Masikip na hindi ako makahinga. Ngayon naiintindihan ko lahat. Naiintindihan ko kung bakit umiyak si Miguel tuwing gabi. Naiintindihan ko kung bakit nagmamakaawa siya sa akin na bigyan siya na mas maraming dose dahil wala raw effect ang tablets. Ako, iniisip na lumalala ang sakit. Binibigyan siya ng mas maraming walang kwentang vitamins. Habang ang asawa ko ay nagkukumot sa sakit sa mga bisig ko. Mamamatay tao. Gusto kong sumigaw. Pero natigil ang boses ko sa dibdib. Pero hindi doon nagtapos ang video. Mas masama pa ang ipinakita ng hidden camera. Pumasok sa frame si Ginang Lu. Tumayo siya sa tabi ng anak niya at sabay silang lumakad papunta sa sala. Huminto ng tuwid sa harap ng family altar namin. Yung altar na may pictures ng mga biyenan ko, magulang ko at imahe ng Birhen na nagprotekta sa pamilyang ito ng maraming henerasyon. Para sa bawat Pilipino sagrado ang altar. Ito ang kintuan sa pagitan natin at ng mga patay. Sa video, tinuro ni Lupe ang mga pictures ng may disgusto. Ay, anak, sabi na matanda ng may paghamak. Kailangan itapon lahat ito sa basura bukas. Tingnan mo naman, ang pangit na mga mukha ng mga matanda na yan. Nakakatakot. Dito natin ilalagay ang black marble bar para sa mga inumin ni Carlos. At pagkatapos binigkas ni Ana, ang pariralang nagbasag sa puso ko ng tuluyan. Huwag mag-alala, mama, sabi niya. Tumatawa habang inililiko ang bote ng peking vitamins sa harap ng picture ni Miguel. Ang matandang ito parang linta. Nakakapit sa buhay at hindi tayo pinapayagang mag-enjoy ng mana. Pero sa mga tablets na ito, sobrang lakas ng sakit na gusto niya nang mamatay mag-isa. Mamamatay siya sa sakit. Gawin niya tayong pabor na umalis ng mabilis. Mamamatay siya sa sakit. Umiikot ang mga salitang iyon sa simbahan na parang puto. Hindi ko na nakayanan. Lumabas ang nakakabinging sigaw mula sa kalaliman ko. Hindi sigaw ng tao. Ungol ng lobang sugatan na pinatay ang kapareha. Walang hiya. Sigaw ko ng buong lakas ng baga ko. Sumugod ako papunta sa kanya. Nakalimutan kong nasa simbahan ako. Nakalimutan ko ang edad ko, arthritis ko at pagod ko. Gusto ko lang ipangalmot ang mukha niya ng babaeng iyon na nagpahirap sa asawa ko. Gusto kong iparamdam sa kanya ang sakit na naramdaman ni Miguel sa huling gabi niya. Hinawakan ako ni Roberto, ang abogado, sa balikat bago pa ako makarating sa kanya. Hinawakan niya ako ng mahigpit habang sumisipa ako at umiiyak sa galit. Bitawan mo ako, Roberto. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya gamit ang sarili kong kamay. Sigaw ko na bulag sa galit. Umatras si Ana na namutla na parang patay. Nagtatago sa likod ni Carlos. Si Padre Antonio, na tahimik buong oras, nagsimulang mag-sign of the cross ng paulit-ulit, horrified. Gumagalaw ang labi niya na nagdadasal ng protection. Para bang pumasok ang demonyo sa parokya niya. Iligtas po tayo ng Diyos, bulong ng pari. Tinitingnan si Ana na para bang halimaw. Sakrilipyo ito. Puro kasamaan. Nagulat ang mga tao. Walang makapaniwala sa nakita. Walang hanggan ang kalupitan. Hindi lang nila ninakawan ng pera. Ninakawan nila ng dignidad at ginhawa sa huling sandali. At pinlano nilang itapon sa basura ang alaala ng mga ninuno natin na para bang basura. Tinulungan akong maupo ni Roberto sa upuan. Kahit nanginginig pa rin ako sa galit. Tama na. Sabi ni Roberto na pinatay ang screen.
Nakita niyo na ba kung sino talaga ang mga taong ito? Hindi pamilya, mga berdugo sila. Si Carlos, natahimik na nakatitig sa sahig habang nahahayag ang pagkakasangkot niya. Itinaas ang ulo. Pinagpapawisan siya. Pero sa mata niya nakita ko ang matigas na spark ng taong nakulong pero ayaw matalo. Pinunasan niya ang pawis sa noo, at nang may nanginginig pero mapanghamon na boses, sumigaw para marinig ng lahat. Hindi mahalaga yan. Illegal ang video. May sakit si Papa at hindi niya alam ang ginagawa niya. Humakbang si Carlos papunta. Sinusubukang bawiin ang authority. Kahit ano sabihin niyo. Sigaw ng anak ko, tinuturo ako. Ako lang ang anak. Ako ang lalaki. Nasa panig ko ang batas. Ipakita niyo lahat ng malungkot na video na gusto niyo. Pero nakapangalan kay Papa ang bahay at ayon sa batas mapupunta sa akin. Kaya, nanay, tigilan mo ang drama. Akin ng bahay. At umalis ka ngayon din. Tahimik ulit ang simbahan. Lahat tiningnan si Roberto. Tama si Carlos sa isang bagay. Kung nakapangalan kay Miguel ang bahay, siya ang forced heir. Hindi laging inaalis ng moral evil ang legal rights. Tiningnan ni Roberto si Carlos nang may ganap na kalmado. Maliit na ngiti ang lumitaw sa sulok ng labi niya. Carlitos, sabi ng abogado, umiling na para bang sinusaway ang batang walang alam. Laging mahina ka sa pakikinig. Sabi ng papa mo naman na ang bahay. Pero hindi niya sinabing siya ang may-ari. Binuksan ni Roberto ang leather briefcase niya ng sobrang bagal. Kinuha niya ang lumang yellow folder na gasgas na sa panahon at itinaas ito na para bang tablets of the law. Ngayon, Carlitos ulit ng abogado at sa boses niya, halo ng awa at satisfaction. Dapat nag-aral ka ng kaunti bago ka sumigaw ng ganoong kabobohan. Totoo bang si Papa mo ang nagtayo ng bahay na yan? Inilagay niya ang bawat ladrilyo gamit ang pawis niya. Pero ang lupa at original kapital ay hindi sa kanya. Kumurap-kurap si Carlos na confused. Nagsisimula ng magbasag ang kayabangan sa mukha niya. Ano ang pinagsasabi mo? Tanong ng anak ko ng mas mahinang boses. Lumakad si Roberto papunta sa gitna ng altar at binuksan ang folder. Ang bahay na yan ay kay Tia Carmen, anunsyo ni Roberto. May bulungan sa simbahan. Tia Carmen, ang nakatatandang kapatid ni Miguel. Ang babaeng hindi nag-asawa, walang anak, pero may sariling kayamanan mula sa negosyo niya. Namatay 10 taon na ang nakaraan. Pagkatapos ng mahaba at masakit na nagpaiwan sa kanya sa kama, napalamig ako. Naalala ko si Carmen nang may pagmamahal. Matigas siya, malakas ang karakter, pero makatarungan. Nang mamatay si Carmen, sabi ni Roberto na binabasa ang document. Iniwan niya ang very specific na testamento. Testamento na ako ang gumawa at lihim na itinago ng papa mo para protektahan ang nanay mo hanggang sa tamang oras. Inayos ni Roberto ang salamin at binasa ng malakas. Clause 5 ng testamento ni Carmen Rivera, iniwan ang property sa Lomas de Chapultepec, sa Lefelong Usufruct, kay kapatid kong si Miguel. Pwede siyang tumira roon hanggang mamatay siya, pero ang property, ang absolute ownership title, ay hindi mapupunta sa mga pamangkin ko o sinumang may apelyido ko lang dahil sa aksidente ng kapanganakan. Dramatic na huminto si Roberto at tuwid na tiningnan si Ana. Mapupunta ang property sa kamay ng nag-iisang taong nandoon sa tabi ko nang nabubulok ang katawan ko. Ang taong humawak sa kamay ko nang huminga ako ng huli. Ang taong walang disgusto na linisan ang mga sugat ko habang ang iba nagtakip ng ilong. Bigla akong napunta sa nakaraan. 10 taon na ang nakaraan. Naalala ko ang amoy ng gamot at pagkakakulong sa kwarto ni Carmen. May gangrene siya sa paa dahil sa diabetes. Hindi matiis ang amoy ng marami. Naalala ko si Ana na nakatayo sa pintuan. May perfume na panyo, tinakpan ang ilong at bibig. Kadiri. Sabi ni Ana noong araw na iyon. Hindi ako papasok diyan. Amoy patay. Carlos, umalis na tayo. Wala namang kwenta dalawin siya. Hindi na tayo kilala. At naalala ko si Carlos, anak ko, tinitingnan ang relo niya. Sabi may golf game siya. Hindi siya makakapag-aksaya ng oras sa pagtingin sa matandang mamatay. Umalis sila. Iniwan akong mag-isa sa kanya. Ako ang nanatili. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang malamig at buto-buto niyang kamay. Pinunasan ko ang noo niya ng basang tela at dinasal ko ang rosaryo hanggang tumigil ang paghinga ng dibdib niya. Naalala ko na bago umalis, pinisil ni Carmen ang kamay ko at tiningnan ako ng may pasasalamat. Hindi ko akalain na ang gawaing iyon ng pagmamahal, na ginawa ko dahil tama lang, ay magbabago ng kapalaran ko 10 taon pagkatapos. Dahan-dahang isinara ni Roberto ang folder. Kaya, idineklara ng abogado ng malakas ang boses. Sinisertipiko ko na ang nag-isang may-ari,
ang universal owner ng mansyon, ng lupa at lahat ng nasa loob, ay si Ginang Lizeth. Liz. Umiikot ang pangalan ko sa simbahan na parang kampana ng kalayaan. Walang sigawan ngayon, katahimikan lang na mabigat. Makapal. Katahimikan ng katotohanan na bumagsak sa sarili niyang bigat. Natapilok si Carlos na para bang sinuntok siya ng pisikal. Hinawakan niya ang braso ni Ana para hindi bumagsak. Si Ana naman, malaki ang mata, nakabukang bibig sa groteske na mukha ng hindi makapaniwala. Ano? Bulong niya. Hindi pwedeng totoo yan. Kasinungalingan yan. Itinaas ni Roberto ang sealed at notarized na document para makita ng lahat. Narito ang pirma ni Carmen. At narito ang pirma ni Miguel na tumatanggap ng kalooban ng kapatid niya. Alam ng papa mo na mangyayari ito. Carlos, alam na susubukan niyong itaboy ang nanay mo sa kalsada. Kaya itinago niya ang sekret na ito. Tenan lang siya sa bahay ng asawa niya. Nararamdaman kong may toneladang bigat na natanggal sa balikat ko. Akin ng bahay. Lagi ng akin. Hindi ako intruder. Hindi pabigat. May-ari ako. Tumigil ang luha ko. Kakaibang kalmado ang dumating sa akin. Tumayo ako. Hindi na nanginginig ang paa ko. Ang likod ko, na nakayuko dahil sa sakit at kahihiyan, tumuwid. Tiningnan ko ang lumang maleta sa paanan ko. Ang maletang iyon na inihagis sa akin ni Ana nang may sobrang paghamak. Ang maletang iyon na supposedly naglalaman ng wakas ko. Iba na ang tingin ko rito. Ang maleta na ito ay hindi para sa akin. Itinaas ko ang tingin at tiningnan ang anak ko at manugang ko. Hindi na sila mukhang higante. Makapangyarihan. Maliit sila. Nakakaawa. Natatakot. Parang mga batang pasaway na nahuli sa kasinungalingan. Pinunasan ko ang mukha ko gamit ang likod ng kamay ko. Huminga ako ng malalim. Pinupuno ang baga ko ng hangin ng simbahan na biglang naging mas malinis, mas dalisay. Humakbang ako ng dalawa papunta sa kanila. Umiikot ang tunog ng sapatos ko nang may authority sa marmol. Inabot sa akin ni Roberto ang mga papeles. Kinuha ko. Matigas ang pakiramdam ng papel sa daliri ko. Shield at espada ko ito. Salamat, Roberto. Sabi ko ng malinaw ang boses. Pagkatapos ibinaba ko ang tingin sa maleta. Ulit ang maletang ito ay hindi nasasama sa akin. Iniisip ko. May ibang destino ang maletang ito. Naghanda ako. Napalitan ng bago ang lungkot. Bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Hustisya. Mali ito. Siguradong administrative error ito. Iyan ang mga salitang ibinuga ni Carlos nang may pulang-pulang mukha sa galit. Kinuha ang mga papeles mula kay Roberto. Tinitingnan ng mata niya ang mga linya ng testamento na hinahanap ang mali. Maling koma. Kahit ano na magbabalik sa kanya ng kapangyarihang akala niya, karapatan niya, dahil lang sa dugo. Si Ana, sa tabi niya, umiiling ng mabilis. Hindi marunong gumamit ng ATM ang biyenan ko. Sigaw niya na tinuturo ako gamit ang perfectly manicured na daliri. Paano magiging may-ari ng property sa Lomas? Kusina at linis lang ang alam niya. Lumutang ang mga salita niya sa hangin. Puno ng lason. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako namatay sa lason. Sa halip, para bang na-inject ako ng antidote laban sa awa. Tiningnan ko ang babaeng iyon. Tiningnan ko ang lalaking lumabas sa sinapupunan ko. At biglang nawala ang imahe nila sa simbahan. Ang mapanlinlang pero matalinong isip ko. Hinila ko 2 taon na ang nakaraan sa isang gabing sinubukan kong burahin sa memorya. Pero ngayon bumabalik ng may masakit na kalinawan. Sa 30th wedding anniversary namin ito. May sakit na si Miguel, pero nakakalakad pa. Dumating si Carlos sa bahay ng may ngiti mula tenga hanggang tenga. Inanunsyo na may surprise party siya para sa amin sa hardin. Nag-hire siya ng waiters, bumili ng crates ng French champagne, at nagpa-deliver ng sariwang seafood mula sa coast. Mama, sabi niya na niyakap ako. Regalo ito mula sa savings ko. Gusto ko kayong makitang masaya. Umiyak ako ng luha ng tuwa noong araw na iyon. Akala ko mature na ang anak ko. Akala ko pinahahalagahan na niya ang mga magulang niya. Naramdaman kong pinakaswerte akong ina sa mundo nang makita si Miguel nang umingiti. Kahit kitang-kita ang sakit sa mata niya. Gaano ako nagkamali? Ilang buwan pagkatapos, nang pumunta ako sa bangko para kuhanin ang pera para sa tsemo ni Miguel, tiningnan ako ng teller ng may awa. Ginang Lizeth, sabi niya, wala na ang emergency account. Bumagsak ang mundo ko. Paano wala? Naroon ang savings ng buong buhay na trabaho ni Miguel. Sagradong pera para sa kalusugan niya. Pagkatapos nakita ko ang record ng withdrawals. Eksakto ang date sa linggo ng party. Ang pirma sa withdrawal ay kay Miguel. Pero nanginginig, pinilit. Niloko siya ni Carlos. Pinapirma niya ng papeles sa gitna ng ulap ng gamot.
Sinabing insurance forms. Hindi niya ginamit ang savings niya. Inubos niya ang life account ng ama niya para bayaran ang isang gabing vanity para lang ma-impress ang mayayamang kaibigan ni Ana. Uminom kami ng kalusugan ng asawa ko sa crystal glasses. Umakyat ang apdo sa lalamunan ko ng maalaala. Pero may isa pang memorya. Mas nakakahiya pa na nangyari sa parehong gabi. Pest. Sa brindis kami. Kinuha ni Ana ang mikropono ng may seda dress na kumikinang sa ilaw ng hardin. Lahat ng guests, importanteng tao, business partners ni Miguel, tumahimik para makinig sa kanya. Gusto kong ibrindis ang biyenan ko, sabi niya, nang may matamis na boses na puno ng falseness. Mumiti ako na umaasang hangal kong mga salita ng pagmamahal. Si Lizeth ang haligi ng bahay na ito, sabi ni Ana. Talagang hindi ko alam kung ano ang gagawin namin nang wala siya. Siya ang pinakamahusay na katulong na maaaring magkaroon ng pamilyang ito. Ganap na katahimikan sa hardin. Nagdinginan ng mga guests, uncomfortable. Walang nakakaalam kung biro o insulto. Pero hindi pa tapos si Ana. Kinuha niya ang gift box na balot ng gold paper at ibinigay sa akin sa harap ng lahat. Buksan mo, biyenan, sabi niya. Para maganda ka habang nagsisilbi sa amin. Binuksan ko ang box nang nanginginig ang kamay. Sa loob ay apron. Pero hindi magandang apron. Murang plastic apron na neon pink na may vulgar na printed phrase sa harap. Reyna ng lababo. Naramdaman kong nawala ang dugo sa paa ko. Gusto kong tumakbo. Gusto kong magtago. Tiningnan ko si Miguel na sinusubukang tumayo mula sa wheelchair niya para ipagtanggol ako. Pero masyadong mahina. Pagkatapos tiningnan ko si Carlos. Hinanap ko sa mata niya ang galit. Hinanap ko ang anak na dapat ipagtanggol ako sa ganoong public humiliation. At ang nakita ko ang nagbasag sa puso ko ng libu-libong piraso na hindi na maibabalik. Si Carlos ay tumatawa. Tumatawa ng malakas, pinapalo ang tuhod niya. Para bang kakakount ng pinakamagandang biro sa mundo ang asawa niya. Sumali ang tawa niya sa kay Ana at sabay nilang ipinagdiwang ang kahihiyan ko habang hawak ko ang murang plastic rag na para bang death sentence ko. Noong gabing iyon naiintindihan ko na wala akong anak. May berdugo ako na nag-enjoy makita akong dumudugo. Bumalik ako sa kasalukuyan. Tahimik ang simbahan. Naghihintay ng reaksyon ko. Patuloy na nakikipagtalo si Carlos sa abogado. Nagdedemand ng rights na wala siya. Patuloy na tinitingnan ako ni Ana ng may disgusto. Pero hindi na masakit. Ang sakit noong gabing iyon, sakit ng pagnanakaw, sakit ng apron. Lahat iyon naging matigas at malamig sa dibdib ko. Naging bakal. Hindi na ako ang babaeng tahimik na umiiyak sa kusina. Hindi na ako ang katulong. Pinisil ko ang property papers sa dibdib ko. Naramdaman ko ang texture ng legal document. Akala nila mahina ako. Akala nila dahil ina ako mapapatawad ko sila ulit. Akala nila walang hanggan at hangal ang pagmamahal ko. Nagkamali sila. Natuyo ang pagmamahal ko sa kanila noong gabing iyon sa hardin, kasabay ng bank account ni Miguel. Huminga ako ng malalim. Pinupuno ang baga ko ng hangin ng bagong realidad ko. Tiningnan ko ang lumang maleta na nakahiga pa rin sa sahig. Ang maletang puno ng murang damit ko. Ang maletang iyon ay hindi na represent ng pag-alis ko. Represent ng pag-alis nila. Nawala ang duda. Naputol ang maternal guilt. Yung mabigat na tanikala na dinadala ng mga babae ng may invisible snap. Itinaas ko ang baba. Tuwid na tiningnan ko si Carlos sa mata. Tumigil siya sa pagsigaw nang makita ang ekspresyon ko. Umatras siya ng isang hakbang. Surprise. Hindi pa niya ako nakitang ganoon. Hindi pa niya nakita ang nanay niya na tinitingnan siya. Hindi nang may pagmamahal, kundi nang may lamig ng judge na nagbibigay ng sentence. Tapos na. Iniisip ko tapos na ang takot. Kung nandito pa kayo at nakikinig. Kung nakarating kayo hanggang dito sa masakit kong confession, may maliit na pabor akong hihingin. Kung naniniwala kayo na may karapatan ang ina na sabihing tama na. Kung naniniwala kayo na mas mahalaga ang dignidad kaysa dugo, tulungan niyo ako sa pagsulat ng numero 1 sa comments. Kailangan kong malaman na hindi ako baliw. Kailangan kong malaman na may taong narito na naiintindihan na minsan. Para iligtas ang sarili, kailangan putulin ang bulok na sanga ng sariling puno. Ang suporta niyo ang lakas na kailangan ko para sa gagawin ko ngayon. Dahil ang susunod ay hindi revenge, hustisya ito. Pinunasan ko ang pisngi ko gamit ang likod ng kamay. Iyon ang huling luha na ibinuhos ko para sa kanila. Huli na. Naramdaman kong natuyo ang balat ko, at kasabay nito natuyo rin ang malambot kong pusong ina. Ang malambot na pusong iyon na laging nagpapatawad. Laging naghahanap ng excuse para i-justify ang kasamaan ng anak niya. Naging bato na. Matigas, malamig at kailangang bato. Dahan-dahan akong yumuko.
Kumaluskos ang tuhod ko ng kaunti dahil sa edad. Pero hindi ko pinansin ang sakit. Hinawakan ko ang handle ng lumang maleta. Ang maletang balat na gasgas na nainihagis ni Ana nang may sobrang disgusto ilang minuto pa lang ang nakaraan ay naramdaman kong mabigat sa kamay ko. Puno ng kaunting gamit ko, ng buong buhay ko na nareduce sa ilang basahan. Nang makita akong itinataas ang maleta, nakita ko kung paano lumiwanag ang mata ni Carlos nang may spark ng pag-asa. Akala niya sumuko ako. Akala niya kahit ano, kahit ang video, kahit ang testamento, susunod ulit ang matandang nanay niya. Akala niya ibababa ko ang ulo, hihingi ng tawad sa eskandalo at lalakad papunta sa labas na parang obedient na aso na tumatanggap ng parusa. Ngumiti pa si Ana. Iyong ngiting pakurba, mapagmataas ng taong akala laging nakakaahon. Kawawa silang mga hangal. Humakbang ako papunta nang may lakas na hindi ko alam na meron ako. Lakas na galing sa galit na naipon ng maraming taon. Malakas kong itinulak ang maleta sa dibdib ni Carlos. Hinawakan niya ito dahil sa instinct. Natapilok pa paatras dahil sa surprise ng impact. Tumama ang maleta sa mahal niyang suit. Gumulo ito. Tinitigan niya ako, confused, yakap-yakap ang lumang bundle na para bang bomba na malapit ng sumabog. Hindi, Carlos. Sabi ko. Kalmado ang boses ko. Hindi ako sumigaw. Hindi nanginginig. Boses na hindi ko kilala. Boses ng may-ari ng bahay. Boses ng matriarka. Hindi para sa akin ang maletang ito. Tiningnan ko silang dalawa. Tiningnan ko sila mula ulo, hanggang paa nang may parehong lamig na tinitingnan ang dumi sa sahig na kailangang linisin. Para sa inyo ang maletang ito, sentensya ko. Ano? Nautal si Ana, nawala ang ngiti. Akala nyo alis ako. Tanong ko na tinutusok ang mata niya. Akala nyo iwan ko ang bahay ng asawa ko. Ang bahay ni Tia Carmen, sa kamay ng mga buitre tulad nyo. Mali kayo ng sobra. Akin ang bahay na ito. Bawat ladrilyo, bawat muebles, bawat alaala ay akin. At sa bahay ko wala ng pwesto para sa mga traidor. Wala ring pwesto para sa mga mamamatay tao na nagnanakaw ng gamot sa mga malapit ng mamatay. Itinaas ko ang kaliwang pulso ko at tiningnan ang relo ko. Simpleng relo, mura. Wala sa Rolex de Oro na suot ni Carlos sa pulso. Binili sigurado gamit ang perang ninakaw sa tsemo ng ama niya. May 30 minutes kayo. Anunsyo ko ng ganap na kalmado. Binuka ni Carlos ang bibig para magprotesta. Ang mukha niya ay mula puti naging pula sa isang segundo. Mama, hindi ka seryoso. Simula niya, gamit ang condescending tone na laging ginagamit sa akin. Wala kaming pupuntahan. Puno ng gamit namin ang bahay. Kakalipat lang ng muebles ng mga biyenan ko. Sinubukan ni Ana makialam. Handa na para sa isa sa usual niyang eskandalo. Handa na sumigaw at maging victim. Pero itinaas ko ang kamay ko nang bukas ang palad sa harap ng mukha niya at pinatahimik ko siya sa isang galaw lang. Wala nang salita pa, Ana. Tapos na ang oras ng pagsasalita. 30 minutes. Ulit ko na binibigkas ang bawat syllable. Nagsimula na ang oras. May eksaktong kalahating oras kayo para pumunta sa mansyon. Kunin ang mga branded clothes nyo. Peking alahas at inflated ego nyo. Tinuro ko ang unang hanay na upuan, kung saan nakaupo pa rin sina Ginoong Pedro at Ginang Lupe. Natigil na parang salt statues. At dalhin nyo rin ang mga parasito na dinala nyo. Gusto kong wala na kayong lahat sa property ko. Ayoko nang makakita kahit isang bots, kahit isang maleta ng mga taong iyan sa sala ko. Huminga ng malalim si Ana nang may galit. Hindi mo kami pwedeng itaboy ng ganoon. Matanda ang magulang ko. Inhumano yan. Inhumano. Nagbitaw ako ng maikli at walang tuwang tawa. Inhumano ang pabayaang mamatay ang tao sa sakit para makapagparistrip. Inhumano ang itaboy ang balo sa kalsada sa gitna ng libing ng asawa niya. Huwag niyo akong kausapin ng humanity. Dahil hindi niyo alam ang ibig sabihin ng salitang iyan. Humakbang ako pa ng isa papunta sa kanila. Sinasalakay ang personal space nila. Si Carlos umatras, natatakot sa determinasyon sa tingin ko. Pakinggan niyo akong mabuti. Dahil hindi ko ulitin. Kapag dumating ako sa bahay ko sa loob ng 31 minutos, kung makakita pa ako ng isang medyas nyo sa sahig ko, o kung makita kong nakaupo pa ang mga iyan sa sofa ko, hindi ako makikipagtalo. Huminto ako, pinababagsak ang bigat ng threat sa kanila. Tatawagan ko ang pulis at gagawin ko ito ng may kasiyahan. Patuloy ko na binababa ang tono sa dangerous na bulong. I-denounce ko kayo sa trespassing. Ipapakita ko ang testamento sa mga pulis. At maniwaala kayo, wala nang mas magbibigay sa akin ng pleasure kaysa makita kayong kinakarga na nakaposas mula sa bahay ko. Sa harap ng lahat ng kapitbahay sa subdivision.
Gusto nyo pa ng kahihiyan. Gusto nyo makita ng buong lugar, kayong lumalabas sa likod ng patrol car, na parang ordinaryong kriminal. Tiningnan ako ni Carlos nang nakabuka ang bibig. Parang isda sa labas ng tubig, humihinga, naghahanap ng hangin sa unang beses sa buhay niya. Na-realize niya na hindi niya doormat ang nanay niya. Ang nanay niya ay konkrete wal nakakabanggaan niya lang. Umalis kayo, utos ko. Humarap ako, binigyan sila ng likod. Ibinalik ang atensyon ko sa ataol ni Miguel. Magsimulang tumakbo. Nagsimula na ang timer. Sa likod ko, narinig ko ang katahimikan ng pagkatalo at pagkatapos ang chaos. Hindi ko kailangang maghintay ng matagal para magsimula ang show. Sa totoo lang, hindi pa nakakalipas ang 10 segundo mula sa threat ko nang lumabas ang tunay na ugali ng mga taong iyon. Inaasahan ko ang sigawan. Inaasahan kong insulto ako ni Ana o susubukan akong saktan ni Carlos. Pero ang nangyari ay mas pathetic at revealing. Si Ginang Lupe, ina ni Ana, tumayo mula sa upuan niya sa unang hanay. Ang mukha niya, na ilang minuto pa lang ay mukhang reyna sa kayabangan, ngayon distorted sa galit. Pero ang galit niya ay hindi sa akin. Ni hindi niya ako tiningnan. Nakatuon ang mata niyang puno ng dugo kay sarili niyang anak. Mabilis at mabigat ang hakbang ni Lupe papunta kung saan nakatayo sina Carlos at Ana. Si Ana, nang makita ang nanay niya na lumalapit, inabot ang braso para sa comfort. Ay, mama, bangungot ito. Simula ng manugang ko nang may boses na umiiyak. Mabilis na galaw ng kanang braso ang sagot ni Lupe. Malakas na tumama ang kamay ng ina sa pisngi ng anak. Tuyo at brutal ang tunog ng sampal. Umiikot sa simbahan ng paihong intensity ng pagdama ng maleta. Violeta na lumiko ang ulo ni Ana dahil sa lakas ng impact. May sigaw ng surprise na lumabas sa lalamunan ng mga nanonood. Kahit si Padre Antonio umatras ng isang hakbang. Natakot sa biglaang violence. Hinawakan ni Ana ang mukha niya. Tinitingnan ang nanay niya ng may disbelief at sakit. Mama, unggol niya. Ano ba ang problema mo? Tumahimik ka, walang kwenta. Sigaw ni Lupe, ganap na nawala ang composure. Hinawakan na matanda ang balikat ng anak niya at inalog ng malakas. Para bang alugin ang katangahan sa pamamagitan ng sampal. Tangka talaga. Sigaw ni Lupe, ibinubuga ang mga salita ng may lason. Sinabi ko sa iyo ng libu-libong beses. Sinabi ko na kailangan maging matamis ka sa matanda. Sinabi ko na magunwari kang may pagmamahal hanggang pumirma siya ng papeles. Pero hindi, kailangan pang maging arrogant ng bata. Kailangan pang tratuhin siyang masama ng maaga. Bitawan ni Lupe ang anak niya ng may disgusto. Para bang nasusunog ang kamay niya sa paghawak. Tingnan mo ang ginawa mo, patuloy na sigaw ng ina. Tinuturo ang mga moving boxes na dinala nila ng may ilusyon. Nawala ang gold mine dahil sa'yo. Retirement natin, yan ang bahay na yan. At ngayon, saan tayo titira? Sa kalsada. Umiyak ng malakas si Ana. Hindi dahil sa sakit ng sampal, kundi sa public humiliation. Ang sarili niyang ina ang nagsisisi sa kanya, dahil hindi siya naging mas magaling na scammer. Hindi nagpaiwan si Ginoong Pedro, ang ama, sa drama. Tumayo siya mula sa upuan ng may galit at nagsimulang sipain ang isa sa cardboard boxes na dinala nila ng may ilusyon. Peste sa swerte ko. Sigaw ni Pedro, binabaliwala na nasa harap siya ng altar ng Diyos. Kinansela ko na ang rental contract ng apartment namin. Wala na tayong matitirhan ngayong gabi. At lahat dahil sa iyo, Carlos, na under ang control sa nanay mo. Humarap si Pedro kay anak ko. Tinuturo siya ng may accusing finger. Ipangako mo sa amin ang bahay na yan. Sigaw niya kay Carlos. Sabi mo tang ang matanda at pipirma siya kahit ano. Basura ka. Walang kwenta na hindi man lang makapagmana. Natigil si Carlos. Tinitingnan sa magkabila. Nakikita kung paano siya itinuring na basura ng mga biyenan niya. Yung mga taong sinubukan niyang i-impress sa paggastos ng chemo money ng ama niya. Hindi ka panipaniwala kung gaano kabilis bumagsak ang mask kapag ubos na ang pera. Hinawakan ni Pedro ang braso ni Lupe at nagsimulang hilahin papunta sa labas. Umalis na tayo rito, babae, sabi niya. Hindi ako magtatagal kahit 1 minuto pa sa mga talunang ito. Hintay, sigaw ni Lupe, iniligtas ang sarili sa hawak ng asawa niya. Mga maleta ko. Nagsimulang kunin ng mag-asawa ang gamit nila ng may clumsy at ridiculous na bilis. Nagtutulakan sila habang ibinabagsak ang mga bagay sa sahig sa desperasyon nilang makatakas. Parang daga na umaalis sa lumulubog na barko. Wala na ang dignidad, elegansya, o airs of grandeur. Takot at frustrated greed lang. At dumating ang moment na nag-crown sa ridiculousness ng scene. Kinuha ni Pedro ang 2 maleta
at nagsimulang maglakad papunta sa pintuan. Iniwan si Lupe sa mas mabibigat na boses. Pedro, tulungan mo ako. Sigaw niya, tulungan mo sarili mo. Sagot niya nang hindi lumilingon. At bilisan mo, may waiting charge ang taxi. Hintay. Tumakbo si Lupe sa likod niya na hinila ang bots na nabali sa daan. Naggalat ang ilang murang damit na hindi niya pinulot. Bayaran mo ang taxi. Sigaw ni Lupe sa asawa niya habang lumalabas sa atriyo. Ako ang nagbayad ng moving papunta. Ikaw ang magbayad pabalik sa motel. Wala akong cash. Narinig na sigaw ni Pedro mula sa pintuan. Hingin mo sa manugang mo kasi siya ang naglagay sa atin sa gusot na ito. Pero wala namang pera si Carlos at alam nila iyon. Kaya ni hindi sila tumigil para tignan siya. Lumabas sila ng simbahan na nagsisigawan tungkol sa sino ang magbabayad ng 1,000 pesos na pamasahe. Nagmumura sa isa't isa ng pinakamasamang salita na may isip. Isinara ang pintuan ng simbahan sa likod nila nang may malakas na tunog. Pinutol ang maingay nilang boses. Bumalik ang katahimikan sa Nav. Pero hindi na tense na katahimikan. Iba na ang katahimikan. May ilang nervous slaughter sa mga tao. Hindi nila mapigilan. Sobrang grotesque, sobrang absurd ang scene. Para bang galing sa Chef telenovela. Nanatili akong nakatayo roon. Tinitingnan ang saradong pintuan. Kakaibang lightness ang naramdaman ko sa tiyan. Walang awa ako sa kanila. Ni kaunti. Iyon ang mga magulang ni Ana. Iyon ang role models ng manugang ko. Mga taong walang hesitasyon na iwan ang sariling anak. Sa sandaling naging financial burden ito. Mga taong nag-aaway sa tatsimony habang naroon pa ang bangkay ng konsuegro nila. Buitre, iniisip ko. Buitre sila na nang walang makitang karkas. Nagsimulang kumagat sa isa't isa. Dahan-dahan kong inikot ang ulo at tiningnan ang natira sa gitna ng simbahan. Wala na ang mga biyenan. Wala na ang moving boxes na nakaharang sa aisle. Dalawang nag-iisang figure na lang ang natira. Si Carlos at Ana ay nakatayo sa gitna ng wala. Siya, na may gusot na sweet dahil sa impact ng maleta ko. Siya na may pulang pisngi dahil sa sampal ng nanay niya at gusot ang makiyop sa luha. Mag-isa sila, ganap na mag-isa, walang suporta ng mga biyenan, walang bahay, walang pera at walang dignidad. Tiningnan ko sila sa huling beses bago ako humarap para umalis. Walang sinabi. Hindi kailangan. Ang buhay, sa cruel sense of humor nito, nagbigay na sa kanila ng unang lesson. Tumatakbo pa rin ang relo ko. May 25 minutes pa sila at kailangan kong makauwi para palitan ang lock. Gabi na nang marinig ko ang katok sa main door. Nakalubog na ang araw. Dalang init ng araw at iniwan ang malamig na hangin na pumapasok sa bukas na bintana ng bahay ko. Bahay ko. Umuwi na si Roberto, ang abogado. 1 oras na ang nakaraan pagkatapos tulungan akong i-supervise ang locksmith. Bago ang mga lock, mabigat ang mga susi sa bulsa ko. Malamig at ligtas. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa entrance. Walang huri. Alam ko kung sino sa kabila. Nararamdaman ko ang desperasyon nila na tumatagos sa makapal na kahoy. Binuksan ko ang pintuan. Nandoon si Carlos. Mag-isa siya. Wala si Ana sa tabi niya. Sigurado akong nang makitang walang mansyon ni Mana. Tumakbo siya sa murang hotel o sa kaibigan. Iniwan siya sa kapalaran niya. Lagi kong alam na ang pag-ibig ng babaeng iyon ay hanggang saldo lang ng credit card. Mukhang terrible si Carlos. Ang itim niyang suit, yung libu-libong piso ang halaga. Marumi at gusot. Namamaga at pula ang mata. Gusot ang buhok. Parang batang nawala. Batang nahulog sa bisikleta at hinahanap ang nanay niya para gamutin ang sugat. Nang makita ko bumagsak siya sa tuhod sa entrance floor. Mama ungol niya nang may basag na boses. Patawarin mo ako. Please, patawarin mo ako. Gumapang siya ng kaunti papunta sa akin. Sinusubukang hawakan ang laylayan ng palda ko. Gaya noong 5 anyos siya at nabasag ang plorera. Mama, anak mo ako. Kalitos mo ako. Huwag mo akong iwan sa kalsada. Wala akong pupuntahan. Umalis si Ana. Dinala niya ang kaunting laman ng wallet ko. Mag-isa ako. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Pinagmasdan ko ang bunbunan niya kung saan nagsisimula ng manipis ang buhok. Pinagmasdan ko ang kamay niya. Iyong malambot na kamay na hindi kailanman nagtrabaho kahit isang araw sa buhay niya. Iyong kamay na pumirma ng ninakaw na checks at faking documents. May kirot sa dibdib ko. Instinct iyon. Iyong ancient at biological na boses na sumisigaw sa akin na yumuko. Yakapin siya. Sabihing okay lang lahat. Pumasok siya sa bahay at magluluto ako ng mainit na sopas para sa kanya. Sa loob ng 35 taon, namuno ang boses na iyon sa buhay ko. Ang boses na iyon ang nagpatawad sa mga pagnanakaw niya.
kasinungalingan, pagkalimot. Pero ngayon malayo ang tunog ng boses na iyon. Parang etyo sa walang laman na kwarto. Tiningnan ko si Carlos at naghintay na makaramdam ng awa. Naghintay na makaramdam ng pagmamahal. Pero wala akong naramdaman. Nakita ko lang ang 35 anyos na lalaki na nakaluhod. Umiiyak dahil nawalan ng laruan. Hindi siya umiiyak dahil namimiss ang ama niya. Hindi umiiyak dahil nasaktan niya ako. Umiiyak siya dahil gutom at malamig siya. At ako ang tanging source niya ng init. Hindi tunay ang remorse niya. Survival lang. Huwag kang umiyak, sabi ko. Kalmado ang boses ko. Halos estranghero. Tumayo ka. Huwag mong dungisan ang sahig. Itinaas ni Carlos ang ulo nang may liwanag ng pag-asa sa mata. Akala niya soft ang tono ko ay sag ng surrender. Tumayo siya, clumsy, pinupunasan ang luha gamit ang manggas ng koot. Salamat, mama. Nautal niya na sinusubukang ngumiti. Alam kong hindi mo ako gagawin ito. Alam kong mahal mo ako sa ilalim. Papasok ako at makakapag-usap tayo. Bukas agad maghahanap ako ng trabaho, pangako ko. Pero hayaan mo akong matulog sa kwarto ko ngayon. Humakbang siya papasok sa bahay. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakatayo sa threshold. Hinaharang ang daan gamit ang katawan ko. Hindi mo ako naiintindihan, Carlos. Sabi ko ng mahina. Isinukso ko ang kamay ko sa bag ko. Iyong lumang bag na inihagis ni Lupe sa sahig sa simbahan. Hinanap ng daliri ko sa ilalim hanggang makita ang hinintay ko. Kinuha ko ang isang dakot ng coins. Pesos iyon. Coins na 10, 5. Ang sukli ko mula sa bili ng tinapay kahapon. Hinawakan ko ang kamay ni Carlos, na nakabuka. Naghihintay ng haplos at inilagay ang mga coins sa bukas niyang palat. Malambing na tumunog ang metal nang bumagsak sa balat niya. Tiningnan ni Carlos ang mga coins, confused. Pagkatapos tiningnan ako. Ano ito? Tanong niya. Para sa pamasahe, sabi ko. Mabigat ang katahimikan na sumunod. Tinitingnan ni Carlos ang pera na para bang basura. Mama, hindi ko. Gets. Hindi ako ganoon ka-cruel sa'yo, Carlos. Patuloy ko na tinitingnan siya ng tuwid sa mata. Hindi kita iiwan ng walang-wala. Naroon para sa boss. Gamitin mo para pumunta sa sentro. Bumili ka ng dyaryo. Maghanap ka sa classifieds. Maraming naghahanap ng mason o dishwasher. Honest work. Maganda sa'yo ang madumihan ang kamay mo sa unang beses sa buhay mo. Nagdecompose ang mukha ni Carlos. Sinimulang palitan ng galit ang peking lungkot. Anak mo ako. Sigaw niya. Hindi mo ako pwedeng tratuhin na parang pulubi. May rights ako. Nawala ang rights mo nang ninakaw mo ang gamot ng papa mo. Sagot ko nang hindi itinataas ang boses. Nawala yon nang tumawa ka sa akin, habang binibigyan mo ako ng plastic apron. Pinisil ni Carlos ang kamao sa coins at ibinuga ng may lason. Ano ang gagawin mo sa reservation na ginawa ko para sa'yo? Bayad na ang down payment. Iyon sabi ko. Pinahintulutan ang sarili ko ng maliit na malungkot na ngiti. Huwag mag-alala roon. Huwag mong kanselahin. Bakit? Tanong niya na confused. Dahil sa bilis ng takbo mo, anak ko, ikaw ang mas kailangan yan kaysa sa akin. Itago mo. Iyan lang ang natira sa mana mo. Binuka ni Carlos ang bibig para iinsulto ako. Sumigaw, ilabas ang lahat ng galit sa loob niya. Pero wala na akong oras para sa galit niya. Umatras ako ng isang hakbang papasok sa bahay ko. Simula ngayon sabi ko na inilagay ang kamay ko sa doorknob. Wala akong anak na Carlos. Matagal nang patay ang batang iyon. Ikaw ay estranghero lang na kumatok sa pintuan ko, at hindi ako nagpapapasok ng estranghero. Paalam. Itinulak ko ang mabigat na kahoy na pintuan. Sinubukan ni Carlos sumulong, pero nag-click ang lock bago pa siya makahawak sa kahoy. Narinig ko ang muffled na sigaw niya sa kabila. Narinig ko kung paano niya sinuntok ang pintuan. Narinig ko kung paano niya minura ang pangalan ko at ng ama niya. Pero wala na akong sakit. Sumandal ako saglit sa saradong pintuan. Isinara ko ang mata at huminga ng malalim. Malinis ang amoy ng hangin sa bahay. Amoy furniture wax at sariwang bulaklak. Wala ng parasito. Wala ng kasinungalingan. Binuksan ko ang mata at tiningnan ang walang laman at tahimik na halway. Mag-isa ako at sa unang beses sa maraming taon, hindi ako natakot sa kalungkutan. Binigyan ako nito ng kapayapaan. Naging malalim ang katahimikan ng bahay. Pero sa pagkakataong ito, hindi walang laman na katahimikan. Katahimikan na puno ng kapayapaan. Sumandal ako sa saradong pintuan ng ilang segundo pa. Pinababayaang bumalik sa normal ang hininga ko. Ang kamay ko, na matatag habang hawak ang coins para kay Carlos, ngayon bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa adrenaline rush ng pagputol sa wakas sa mga tanikala na nagbigkis sa akin ng dekada. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa sala. Iba na ang tunog ng hakbang ko sa kahoy na sahig. Noon maingat akong lumakad, para bang humihingi ng permiso sa sarili kong tahanan. Laging natatakot na maabala si Miguel sa masama niyang araw o madumihan ang pinupuna ni Ginang Lupe. Ngayon ang hakbang ko ay ng may-ari. Huminto ako sa main hallway. Roon, inuokupa ang place of honor. Sa dingding, nakasabit ang malaking portrait ng kasal ni Carlos at Ana na frame sa fake gold, ostentatious at vulgar. Sa picture pareho silang ngumingiti ng may perfect, pero empty na magazine smiles. Naalala ko na pinilit ako ni Ana na alisin ang landscape painting na mahal ni Miguel para ilagay ang giant photo nila. Tiningnan ko ito sa huling beses. Hindi na ako nalungkot, parang estranghero lang na bagay. Hindi kasali sa buhay ko. Itinaas ko ang kamay at inalis ang picture. Mabigat, pero hindi kasing bigat ng disappointment na ibinigay nila sa akin. Lumakad ako papunta sa kwarto ng mga basura at inilagay ito sa lumang cardboard box. Hindi ko ito sinira. Hindi ko itinapon sa basura. Inilagay ko lang. Hindi nakarapat-dapat na sa dingding ko. Pero hindi ko rin hahayaang maging dahilan ang galit ko para sirain ang memories. Mas elegant na parusa ang paglimot kaysa pagwasak. Bumalik ako sa hallway na may dalawang mas maliit na frames na kinuha ko mula sa ilalim ng kabinet ko. Ang una ay black and white photo ni Tia Carmen. May seryoso, halos strict na expression siya. Pero alam ko na sa likod ng tingin na yon ay golden hair. Isinabit ko ang picture niya eksakto kung saan dating ang sa newlyweds. Salamat, Carmen, bulong ko na hinaplos ang simple wooden frame. Salamat sa pagkakita sa akin ng bagay na hindi ko man lang nakikita sa sarili ko. Salamat sa pagbigay sa akin ng bubong na ito at tabak para ipagtanggol ang sarili ko. Ang pangalawang picture ay sa akin. Maliit na photo noong 20 anyos ako, bago mag-asawa, bago maging ina, bago ang wrinkles at sacrifices. Sa picture na yon maluwag ang buhok ko at puno ng pangarap ang tingin. Isinabit ko ito sa tabi ni Carmen. Tinitigan ko ang dalagang iyon sa picture. Kamusta, Lizeth? Sabi ko. Sorry sa paglimot sa iyo ng ganoon katagal. Welcome home. Patuloy ako papunta sa maliit na altar sa sulok ng sala. Naglight ako ng bagong kandila para kay Miguel. Sumayaw ng mahina ang flame na nag-ilaw sa mukha niya sa picture. Wala na akong galit sa pera. Biktima rin siya. Magpahinga ka na, matanda, bulong ko. Okay na lahat. Nilinis ko na ang bahay. Nailabas ko na ang basura. Pwede ka nang umalis ng tahimik. Binalot ako ng amoy ng wax at sariwang bulaklak na nagbigay ng comfort. Pagkatapos pumunta ako sa kusina. Nandoon si Mara. Si Mara ang katulong namin ng 15 taon. Nakita niya lahat. Narinig niya ang sigawan ni Ana. Nakita niya ang mga paghamak ni Carlos at tahimik na umiyak kasama ko ng maraming beses habang naghihiwa ng sibuyas. Nang makita akong pumasok, tumalon si Mara mula sa upuan. Inayos niya ang apron niya ng nervous at ibinaba ang ulo. Ginang Lizeth. Sabi niya ng mahinhin ang boses. Gusto niyo bang ipagluto ko kayo ng hapunan? O gusto niyo bang umuwi na ako sa kwarto ko para hindi makabother? Tiningnan ko siya ng may lambing. Si Mara, na may magaspang na kamay sa trabaho at walang kupas na loyalty. Mas pamilya siya kaysa sa mga may dugo ko. Hindi, Mara. Sabi ko ng mahina. Pumunta ako sa kabinet at kinuha ang 2 ceramic cups. Iyong magaganda, iyong sinasabi ni Ana na masyadong fine para sa daily use. Nagpainit ako ng tubig. Tinitingnan ako ni Mara ng malaki ang mata. Hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Umupo ka, Mara. Pakiusap ko. Tinuro ang upuan sa dining table. Pero, ginang, ako. Umupo ka. Insist ko, pero nang may ngiti. Ngayon hindi mo ako si servan. Ngayon magtitiya tayo ng magkasama. Nagalangan si Mara ng 1 segundo. Pero nang makita ang sincerity sa mukha ko, dahan-dahan siyang umupo sa gilid lang ng upuan. Nagserve ako ng mainit na chamomile tea. Umakyat ang steam sa spirals. Dalang matamis at comforting na amoy. Umupo ako sa harap niya sa unang beses sa 15 taon. Wala nang invisible barrier sa pagitan natin. Wala nang amo at katulong. 2 babaeng survivors. 2 babae na alam kung ano ang magtrabaho ng mabigat at maging invisible sa mundo. Uminom ako ng tiya at naramdaman kung paano bumaba ang init sa lalamunan ko. Natutunaw ang huling malamig na sulok ng kaluluwa ko. Mara, sabi ko na pinutol ang katahimikan. Bukas magkakaroon ng changes. Ginang, tanong niya na worried. Gusto kong alisin mo lahat ng mabibigat na kurtina sa sala. Gusto kong pumasok ang liwanag.
At gusto kong magtanim ka ng mas maraming rosas sa hardin, kung saan gusto ni Ana maglagay ng jacuzzi. Ngumiti si Mara. Malapad at genuine na ngiti na nag-ilaw sa mukha niya. At isa pa dagdag ko na hinawakan ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Ayoko na natawagin mo akong ginang ng may takot. Dito tayong dalawa lang ang nakatira at nag-ingatan tayo sa isa't isa. Noong gabing iyon, habang umiinom kami ng tiya at nag-uusap tungkol sa bulaklak at panahon, naramdaman ko ang bagay na hindi ko naramdaman mula noong dalaga pa ako sa picture. Naramdaman kong ang future ay hindi bagay na katakutan. Ang future ay blank page. At sa unang beses hawak ko ang pluma para isulat kung ano ang gusto ko. Wala na si Carlos. Wala na si Ana at mga magulang niya. Unti-unti nang umaalis ang sakit. Maagang natulog ako noong gabing iyon. Humiga ako sa kama ko. Iyong malaking kama na ngayon napakalaki nang wala si Miguel. Pero nararamdaman kong akin. Hindi ako umiyak. Hindi ako nag-alala. Saan matutulog ang anak ko? Alam kong ituturo sa kanya ng buhay ang lessons na hindi ko naturo. Isinara ko ang mata at sa unang beses sa maraming taon natulog ako ng tuloy-tuloy. Inaruga ng blessed silence ng kalayaan ko. 6 na buwan na ang nakaraan mula noong hapon na isinara ko ang pintuan at nanatiling mag-isa. Kung papasok kayo ngayon sa bahay ko, hindi na amoy kalungkutan. Hindi rin amoy gamot o lungkot. Ngayon amoy munggo di ola ang bahay ko. Arroz con leche at bagong lutong tortilla. Kung saan dating katahimikan ngayon ay ingay. Pero magandang ingay. Ingay ng kutsara na tumatama sa plato ng upuan na hinila at lalo na, ng tawa. Maraming tawa. Ginawa kong useful ang ground floor ng mansyon. Inalis ko ang luxury furniture na importante kay Ana. Iyong hindi pwedeng galawin ng iba. At naglagay ako ng mahaba at matibay na mesa. Ngayon may pangalan ang lugar na ito. May wooden sign ako na nakasabit sa entrance. Hand-painted na nagsasabing Comedor ta Carmen. Araw-araw, alas negatibo, 1 ng hapon binubuksan ko ang pintuan. Dumadating ang mga matatanda sa barangay na nag-iisa. Dumadating ang mga, tulad ko, nakalimutan ng pamilya o kailangan lang ng mainit na pagkain at magandang usapan. Nandito pa rin si Mara. Siyempre, hindi na siya katulong ko. Partner ko na siya. Siya ang namamahala sa kusina na parang general. Sinisigurong walang gutom. Nakakapuno ng kaluluwa ang makita siyang nag-utos at ngumingiti. Minsan, habang nagsiserve ng sopas, naiisip ko si Carlos. May balita akong narinig tungkol sa kanya. Sabi nagtatrabaho siya sa auto repair shop sa kabilang side ng city. Sabi puno ng grasa ang kamay niya at nakatira sa maliit na kwarto. Hindi ko siya hinintay. Hindi ko siya tinawagan. Alam kong maaring mukhang matigas. Alam kong may mga ina na huhusga sa akin at sasabihin paano akong makakakain ng tahimik. Alam kong ganoon ang buhay ng anak ko. Pero sasabihin ko sa inyo ang natutunan ko sa dugo at luha. Ang pagmamahal sa anak ay hindi buhatin siya sa likod habang buhay. Ang pagmamahal ay turuan siyang lumakad kahit madapa. Kung patuloy kong binigay lahat kay Carlos, kung patuloy kong tinakpan ang mga pagkakamali niya gamit ang pera at katahimikan ko, hindi siya magiging lalaki kailanman. Mananatili siyang eternal parasite. Ngayon, sa unang beses, kinikita niya ang sarili niyang tinapay. At iyon, kahit hindi niya pa alam, ang pinakamalaking regalo na ibinigay ko sa kanya. Sa lahat ng ina na nakikinig, tignan niyo ako sa mata. Huwag niyong ulitin ang pagkakamali ko. Huwag niyong ikahulog ang pagmamahal sa submission. At lalo na, huwag niyong ibigay ang susi ng buhay niyo ng maaga. At sa mga anak, sa mga lalaki na akala nila may utang ang mundo sa kanila. Pakinggan niyong mabuti. Ang lalaking hindi pinoprotektahan ang ina niya, na pinahihintulutan ang asawa niya o sinumang tao na hamakin siya. Hindi lalaki iyon. Bata lang na natatakot na nakasuot ng adult costume. Nagsisimula ang respeto sa bahay. Kung hindi mo inaalagaan ang ugat ng puno na nagbigay sa iyo ng buhay, huwag umasa na lalakas ang sarili mong sanga. Maghihiwalay ka sa loob. Gaya ng nangyari sa anak ko. Tinitingnan ko ang paligid ko at nakikita ang mga dingding ng bahay na ito. Ladrilyo lang ang nakikita nina, Ana at mga magulang niya. Square meters at exclusive location lang. Nakikita nila ang presyo, pero hindi ang value. Iyon ang dahilan ng pagkatalo nila. Bahay lang ang 4 na dingding at bubong. Pwedeng bilhin ng kahit sino kung may pera. Pero tahanan. Tahanan ay ginagawa sa loyalty, sa memorya at sa pagmamahal. Gusto nila ang ladrilyo, pero dahil walang laman sa loob, nawalan sila ng tahanan. Ang karma ay hindi divine punishment na bumagsak mula sa langit na may kulog at kidlat. Ang karma ay mas simple at everyday. Ito ang consequence ng daily actions natin. Ito ang ani ng ating itinanim. Nagtanim ako ng pasensya,
Inalagaan ko ang asawa ko, at iginalang ko si Tia Carmen, at ngayon ani ko ay kapayapaan. Nagtanim sila ng kasakiman at paghamak at ngayon ani nila ay kalungkutan. Lizeth, pumunta ka rito, tingnan mo ito. Boses ni Mara na tinatawag ako mula sa kusina. Sabi niya luto na ang corn cake sa oven at dumating na si Don Jos, ang kapitbahay sa kanto na marunong maggitara, para kumanta sa amin. Ngumiti ako, inayos ko ang apron ko. Pero hindi yon ang horrible plastic apron na regalo sa akin ng manugang ko. Tela na apron na malambot, embroidered ng makukulay na bulaklak na regalo ng isa sa mga matatanda na kumakain dito. May huri ako, may bibig na kailangang pakainin at kaibigan na babatiin. Tiningnan ko sa huling beses ang picture ni na Miguel at Carmen sa dingding. Naramdaman kong kinindatan niya ako. Hindi na ako ang malungkot na balo. Hindi na ako ang abalang biyenan. Ako si Lizeth. May-ari ako ng kapalaran ko. At sa wakas, pagkatapos ng ganoon katagal na dilim, puno ng liwanag ang buhay ko. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pagsama sa akin sa journey na ito. Ngayon, kung maaari niyo akong excuse, naghihintay ang mga guests ko. Served na ang sopas. At ngayon sabihin niyo sa akin, pamilya. Ano ang opinyon niyo sa final decision ni Donna Lizeth? Akala niyo ba sobra siyang naging matigas sa pagsara ng pintuan na iyon? O nararamdaman niyo ba na eksakto ang natanggap ni Carlos? Kung kayo ang nasa posisyon niya, na may pusong nasira sa pagtataksil ng sariling dugo, gagawin ba niyo ang ibang bagay? Pakishare po ang thoughts niyo dito sa comments. Talagang binabasa ko ang bawat salita na sinulat niyo. Dahil ang nararamdaman niyo rin ay parte ng story na ito. Kung nag-move sa inyo ang kwentong ito, kung nag-isip kayo tungkol sa value ng loyalty at dignidad, huwag kayong alis ng walang like. I-share ang video na ito sa loved ones nyo at mag-subscribe sa channel para hindi nyo ma-miss ang susunod na kwento. Magkita tayo sa susunod na story. Ito ang Historias del Suspiro, kung saan ginagamit natin ang mga salita para samahan kayo sa mga taon. Tulungan kayong hanapin ang kapayapaan at lakas na daladala natin sa kaluluwa. Hanggang sa muli.